Ang hapon mga ka-59 and have a blessed day po sa ating lahat. Ingat po yung mga kapwa natin security personnel na naka-duty at yung mga duty pa lang. At same time po, lagi natin panatilihin ang maximum tolerance. So ang pag-aaralan po natin ngayon, i-discuss po natin is about po sa proper documentation. Bakit ba kailangan ang mga security personnel magaling, mahusay, matatas, at consistent sa pag-handle ng mga documents. Tandaan po natin na ang documents po is properties din po iyan ng company. Di ba lagi natin sinasabi, the fundamental duty of security guard is to protect lives and properties. Since documents is also a part of the company properties. Bakit po? Ang mga dokumento na ibinibigay sa atin, ito po isang napakalaking aspeto kung bakit nananatiling maayos ang seguridad ng pamamahala natin sa isang company, at ito'y naka-include sa mga policy. Lalo na po kapag ang hinahawakan natin may mga tenant tayo ng more on business, especially kapag mga high-rise commercial condominium. Ibig sabihin, sa commercial condominium, puro po mga company ang naandyan. Like mga iba-iba po, may mga call center, kung ano, may mga bangko yan dyan, may mga establishment na mga bilihan ng pagkain, ganyan. So iba-iba. So ibig sabihin po, kung ilan yung tenant ninyo na yan, nagbibigay po ng mga dokumento yan. At ang dokumento na to, ito yung mga entry point nila para makapasok at makalabas based doon na kanilang mga products or goods or items or equipment base doon sa itinakdang policy ng company or kung saan sila nagre-rent. Di po ba? Kasama sa house rules yan. So kinakailangan ang mga security personnel kahit saan, kahit anong hawakan nating detachment or any establishment pa yan, kay ano pa yan, dapat pagdating sa documentation, well known or well oriented ang mga security personnel, especially yung officer, na kailangan tinuturo natin. Kasi ito yung napapansin ko o nakikita ko naninineglect ng mga security guard. Dapat po tandaan natin, malaking bentahe ang mga documents na to para manatiling maayos ang takbo ng isang negosyo. Ano yung mga documents na yan? Marami, iba-iba. So, magbigay lang tayo ng talagang palaging ginagamit sa mga area of responsibility na hawak gusto ng mga security personnel. Una po is yung mga gate pass. Diba? Ito yung number na halos lahat may mga gate pass yan. Ano ba yung gate pass? Ito yung nandito include yung work permit. Gate pass din po yan. Kaya sabihin gate pass, ito yung passes nila para makapasok or makalabas doon sa gate, sa entrance or sa exit kung saan nila ilalabas yan. Kaya nga gate pass. Diba? Okay, so ano yan? Work permit. Siyempre, pagbibigay si tenant or si client ng mga work permit kung sino yung papasok. Siyempre, kung sino yung nakalagay doon sa mga yun, iyon lang ang dapat papapasukin. Kaya mahalaga po ang gate pass. Hindi yung pag binigay na, kung saan lang ilalagay ng mga guard, o ayan na, kung saan na. So, napakahirap pong i-sustain yan pag nagka-problema. Malaki kong negligence yan sa parte ng security. Alam po natin, mamaya natin talagang i-specify po natin ano pa yung mga gate pass na yan. Okay, work permit. Pangalawa po is authorization. Yung mga authorization letter na yun, authorize ganito, alam po natin yan, ang mga guard, kung i-specify yan. Delivery pass, yung mga magdi-deliver. Yung pull-out form, lalo na mga pull-out. Diba? So, ano ang dapat natin gagawin sa mga documents na to? Siyempre, kailangan tingnan natin muna, meron din ako pong previous vlog nito, na tingnan natin yung mga signatory. Kung talaga bang yung signatory nila is sila talaga yung naka-sign doon sa mga dokumento na yan. Kasi baka mamaya, iba yung nag-sign yan, kasi sa mga ibang company, kahit naman saan, ang mga tenant nagbibigay ng authorized signatory sa admin para sila lamang ang pwedeng makasign ng mga dokumento nila. So, ang mga admin, chinecheck yan po ang signatory by ito, chinecheck po yan. Kaya kinakailangan aware po ang mga security dyan, lalo yung mga sobrang hahalagang dokumento. Lalo ito. Ngayon, ang titingnan natin nga yung mga signatory, tapos yung mga items nila. Pag nakita naman natin na sobrang dami, baka may pull out na yan, check natin sa admin. Always check, kahit kasi may pirma ng admin natin, huwag pa rin tayong
kampante kasi minsan pre sa dami rin ng trabaho ng mga admin hindi napapansin or minsan napapabricate po. Kasi nangyayari sa amin yan, ang nakalagay lang doon sa ibinigay sa amin ng admin, halimbawa 5, minsan isa, naging 11. So, kailangan po, pag nag-check din tayo ng documents, ang kailangan nating hawakan for checking is yung copy natin na permado ng admin. Kasi di ba po, ang mga client natin nagbibigay ng documents yan. Ngayon, may copy sila, may copy ang security, may copy ang admin. Supposedly, 3 po yan, di ba? So, kinakailangan talaga si security may copy. Ngayon, pag nag-check tayo, ang ginagawa kasi ng ibang guard, ang kukunin nilang copy for checking is yung kay tenant. Siyempre, doon ka magbe-base, hindi mo alam na fabricate na pala. Hindi natin sabing ginagawa, pero nagagawa po nila yan. Diba? Halimbawa, yung 1 naging 11. Ang nasa copy natin 1, pagdating sa kanya 11. So, kailangan ang hawakan natin is yung copy natin doon mag-base. Si guard, hawakan yung copy natin, iyon ang gagamitin niyang for checking. Para walang, kumbaga, benefits of the doubt. Siyempre, hawak natin, wala nang magpapabrikin yan. Sabi mo, sir, isa lang po yun. Hindi, 11 daw eh. Sir, 1 lang pong nakalagay dito. Ay, isa lang pong ilalabas nila. Ngayon, kung gusto nilang ilabas 11, kailangan, pwede naman, excuse me, pero, dadaan tayo sa tamang proseso, ipapa-countersign po natin sa admin yan. Para aware din si admin na nabago yung kanilang ilalabas. So, may copy tayo, alam din nila. Dapat ang admin at ang security, iisa po iyan ng hawak na documents prior doon sa sinign po ng admin natin. Kaya ingat po tayo dyan. Kaya maraming nagiging lapses dyan. Nagkukulang sa proper checking and documentation ang mga security. Ito po dapat ang bigyan natin ng sobrang halaga yung mga documents na yan. Kasi isa lang makalabas dyan kung magkano ang halaga i-charge po sa inyo yan. Marami pong nangyayari ganyan. Kinakailangan po, safe tayo dun sa pag-handle ng mga documents po na yan. Ano po? So, ikaklaro po natin maigi yan ha. Dapat lalo po pag tao na pinag-uusapan like work permit. Siyempre, si tenant, may ilalabas siya na work permit, nakalagay po doon lahat ng mga tao na papasok na magtatrabaho sa kanila. Ngayon, ang nangyayari, merong mga tao, iba naman yung nakalagay doon sa work permit. Nangyayari, alam natin mga ganyan, ito yung binaba, si Juan de la Cruz, ganyan-ganyan. Tapos, wala doon, iba yung mga dumating na tao. Ang katwiran ni foreman, kasi hindi pumasok kaya kumuha kami ng iba. Iyon po ang dapat nating i-correct. Okay po, walang problema. Foreman, kung sino yung lead nila. Ang gagawin po dyan, kailangan pumunta sila ng admin na ipabago nila yung master list ng tao nila na sign ng admin. Diba ngayon, nangyayari, minsan wala na yung admin. Yun ang problema. So, may communication naman. Bahala po kung ano yung stand ng usapan ng officer or ng security ng admin. Kung pwedeng through call na lang, tawagan naman, pwede naman yan. Sabi, sige, ano na lang yan, ilagay na lang yan. Kailangan palaging may patnubay ang ating mga boss, yung mga admin po natin, mahalagang party po yan na kinakailangan sa security, palaging naka-connect sa admin po kasi sila ang magdi-decide po niyan. Case to case basis po. Ako minsan nakaya kong approve kung talaga namang alam kong medyo hindi naman ganun ka komplikado. Pero pag alam kong tatawag na ako sa boss ko, Siyempre, yun ang kailangan po. Hindi po pwedeng banat lang tayo ng banat. Diba? Mahalaga po, lalo pag tao kasi ano yung consequences dyan. Halimbawa, pinapasok natin yan, wala sa master list na binigay ni tenant prior doon sa sinay ng admin. May na-aksidente yan, nakundaw, pero nangyayari. Chinek ngayon, bakit yung tao na yun pumasok? Hindi naman yan ang pinapapasok namin kasi hindi naman marunong yan. Nagka-problema ngayon. Ngayon, siyempre, paano nakapasok yung guard? Nasaan yung master list? Tutuusin ngayon yan. Ngayon, nakita ang negligence of security pinapasok na hindi naman dapat. Yari ka dyan. Kasi hindi masasagot ng management yan. Kasi wala doon eh. Diba? Ngayon, kung sakaling yan ngayon mga pangalan, how sure kung sila nga yan na mapapasok mo na lang, dapat chine-check pa rin yan. Kuhanan ng ID, dapat valid. Hindi nyo minsan sa mga construction, ang tanda na, pagdating sa picture, ano pa lang, binatil nyo pa lang. Kailangan yung latest, syempre. Hindi naman yung panahon pa, nag-elementary pa lang yata ibibigay na ID. So, maging aware po tayo. Kailangan valid. Diba? Kung siya nga, papapasok. Pag hindi, yun nga, balik tayo sa tamang proseso. Kung ano yung protocol.
If ever naman na wala si admin at andyan naman yung tenant, at sabi nga sige pwede naman niya kasi sila naman ito, pwedeng ipa-countersign nila sa signatory ng tenant. Kahit wala nung si admin, basta i-inform na lang yung admin. Diba? Ay kung wala, minsan nawawala ang tenant, gagawa ng trabaho, magre-renovate yan. So mahirap, i-hold at idaan sa tamang proseso. Huwag nagmamadali. Liwanag po. Ngayon, ang mga dokumento naman na yan, dapat pakaingatan kasi ang nangyayari din, binigay na ng advance. Kasi ang mga work permit na yan, mga gate pass, advance na binibigay yan, di ba, sa mga protocol. Bago ilabas, advance yung ibigay para at least may hawak na sila case-to-case basis unless hindi nila malay na dumating na pala ng maaga. So, pwede naman. Pero dapat talaga naka-advance. Minsan, ina-advance talaga. Ito na ang scenario dyan. Ibinigay kay guard, ni-receive ng guard. Siyempre, may perma. Pag nag-receive, dapat permahan natin para at least away na na-receive. Kasi iba dyan, pag hindi natin pinirma, sabi nagbigay, hindi naman. Nangyayari sa amin yan dati before. Sa ibang hinahawakan ko. Yung hinawakan ko, ang gulo-gulo ng documentation nila. Yung ibang detachment hinahawakan ko na sabi ng client, nagbigay na kami sa guard. Ay ma'am, ala po, meron po bang receiving na nagbigay ang guard? Hindi, wala naman silang receive. Basta binibigay lang namin. Mali po yun. Kasi pwede nilang sabihin binigay, pero hindi. Kasi wala tayong sign sa pag-receive sa kanila. So, kinakailangan, pag binigyan tayo ng copy nila, i-receive natin dun sa copy nila na ni-receive ng pangalan ng guard. Para naman totoo na binigay. Sino pong guard? Hindi masabi, sa dami ng guard. Iisa-isahin mo yan. Siyempre, ikaw ba naman aamin ka kahit ikaw na hindi naman nawala mo dahil wala kang sign. Totoo yan. Ano tayo? Real talk tayo. Ano po? Siyempre, i-deny mo yan. Sino bang umamin ng mali niya? Diba? Maraming ganyan eh. So, to make it clear, i-sign. So, ngayon, isa-sign po dapat ng guard. So, ngayon, ipapakita sa amin, may sign po ng guard. Hanapin ko, wala yung documents. Ako, yun ang problema. Pag na-receive ni guard, tapos na, sabi ko sa kanila, tandaan ninyo, ang perma ninyo sobrang halaga. Once na nakaperma kayo sa documents na kayo ang nag-receive, make sure na i-endorse nyo ng maayos kung saan dapat ini-endorse yan. Kasi, once na yan ay nawala, ikaw ang nakaperma doon sa signatory, doon sa kanilang copy, ikaw ang mananagot. Ngayon, unless meron kang pinagbigyan na nakanote sa'yo. Diba? Hindi to sabihin na walang tiwala kasi nga nagkakaproblema na pagdating nga sa meron ng problema, may negligence na. Kanya-kanya ng safety yan. So, saan tayo ngayon mag-ano kung sino liable, sino masasanction natin? Hindi, ang worst niyan, officer ang madadali. Siyempre, command responsibility ng officer yan. Kaya tandaan natin lahat ng ginagawa ng tao natin magre-reflect sa officer yan. Kaya dapat ang mga officer, when it comes to documents, masyado kayong matatas dyan na talaga namang well-equipped ang inyong mga pamamaraan o yung system ninyo pagdating sa documents. Minsan naglalapse yan or nagkakaroon pa rin talaga na hindi naman natin mape-perfect pero at least na-minimize natin yung sobrang violation or mape-perfect natin. Kaya sabi, di ba, nobody's perfect. But, di ba, correct practice makes you perfect. Di ba? Kasi practice makes you perfect. Yung practice mo naman, hindi naman tama. Kaya nalagyan ng correct practice or good practice makes you perfect. Pag palaging tama ang ginagawa mo paulit-ulit, magiging perfect ka sa trabaho. Di ba? Okay. So, next, ano pa yung mga dapat natin tandaan dyan? Ngayon, may mga minsan sobrang advanced. Minsan 1 month yan. Like, mga pest control, yung mga halos talagang every weekend na andyan yan. Buong buwan yan, nagbibigay sila in advance. Kailangan, tingnan natin pagka mga paso na or expired na yung mga ano nila, na ibig sabihin nila lapse na. Kasi iba, 1 week lang, depende sa time frame na binibigay ng admin kung kailangan hanggang kailan lang. Nari, mga 1 week. Pag nakita mo expired na itabi lang, huwag itatapong, may ginagawang scratch, shoot na lang sa basurahan. Hindi po dapat. Dapat po kahit tapos na yan, naka-safekeeping pa rin yan. Kasi may tendency pwedeng hanapin. Halimbawa, hindi pa kami naglalabas radio, wala kami nilabas. Meron na po, hanapin doon sa file. Ito po yung expired ninyo, ayan po, ayan. Kung anong company magkakasama expired nila, i-roll nyo, lagyan ng tagging para alam natin, kunyari si company ganito, ay anong company? Company ng ganito, ilagay nyo din tagging, expired, work permit, lagyan nyo. Di pag hinanap, alam. Diba? Ganon po. At pag hindi pa expired, dapat may lalagyan din kayo na continuous yun na naandun sa daily operation na nakalagay. Nakataging din. Sa dami ng company, dapat nakaseparate. Hindi yung 100 mahigit ang company sa inyong tenant. Tapos ang mga document, halo-halo, hanap si guard, sige, hanap, ang dami-dami. Wasting of time. Ang bagal pa ganyan. So, ang gawin,
lagyan ng tagging kung si company A ito, puro kay company A ito, work permit, company A, work gate pass, company B, A, o di yun ang sa kanila. Ngayon, ito na naman, mga ganito ganyan, hiwa-hiwalay, or sama-sama ang lahat ng company na work permit, lagyan ng tagging, nakalagay sa isang folder ka, work permit, di hanapin doon, anong company, di isa-isahin nila. Pwede natin gawa ng sistema yan. Dapat ang officer matataas sa paglalagay ng sistema pagdating sa mga dokumento nang mapadaling hanapin para hindi nyo excuse me, si tenant tagal-tagal na naghihintay, hindi mo pa makita sa nasa kailalim-ilaliman pala, so walang proper documentation, di ba? Ay kung 1,000 yung papel mo dyan, isa-isahin mo yan, naku po, it takes time yan, di ba? So yun po ang napakahalaga. Kinakailangan laging magre-rely sa documents na hawak natin ng copy ng security, wag sa kanila kasi pwedeng matamper yan. Kailangan yung hawak natin, iyon ang ating pagbabase pag nag-check ng delivery, especially pull out, lahat, pati yung mga authorization na yan. Kailangan po pag expire na, hindi na kasi minsan may expire na sa authorization ng sasakyan, expire na, napapapasok pa natin sa puso binag-paid parking na, so hindi kikita si company. Mahalin natin ang company kung saan tayo naka-assign kasi pag yumayaman ang company kung saan tayo naka-assign, tayo ang beneficiary niyan, mga staff, kaya pahalagaan natin ang company kasi siya ba tayo kumukuha ng sweldo natin, di ba? So kailangan na din loyalty, basta tama o tayong gagawa ng mali, proper documentation, pagtulong, at saka di ba, the fundamental duty of security is to protect lives and properties, protektahan ang buhay at ari-arian. Documents is also a part of the properties of the company. Mahalagang aspeto ang mga dokumento na ari-arian ng company. Handa isang papel lang, bilyon ang pwedeng nakalagay dyan na ari-arian ng company. Kapag nawala, nasira, pwedeng makompromise. Kontrata, ilang libo, milyon ang kontrata, nanda sa dokumento, hindi mo naingatan, ipinakiiwan sa'yo, nawala, naku po. So mahalaga po yan. Kaya ingat po ang mga security pagdating sa ganyan. Kailangan dyan tayo will known na dapat na o-orient na tuturo po sa atin. So marami pa, kung meron pa po mga concern about sa documents, yung ating mga followers, please message lang po kayo at itatapik po natin yan kung paano ang gusto ninyong sistema pagdating sa documentation, lalo yung mga nabanggit ko po. So maraming pong salamat. I hope po maging dagdag kaalaman po to sa kapwa security personnel na panatilihin nating maayos at mabuti yung ating gagampanang tungkulin sa ating client. Ganun din po sa ating agency kung saan tayo naglilingkod. Ingat po tayo palagi and God bless po sa ating lahat.